alam kong sa ulo po nating lahat. Okay, pero kung sa ulo ng iba, sa ibang salin, mas maganda po, sabay-sabay po tayo. Let's declare, hallelujah, the word of the Lord, na punong-puno po ng lakas ng ating buhay. Okay, but Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. God bless His word today. Amen. Sino dito yung mayroong mga inaasahan sa Diyos? Amen. Bakit hindi ba wala kayong inaasahan? Yeah, marami. Kaya kayo nandito dahil mayroon kayong gustong sabihin, mayroon kayong gustong kunin sa Panginoon. Pero dapat nauna na yung worship at yung love niyo sa Panginoon. Amen. So, mayroon akong 3 points dyan sa Matthew 4 verse 4. Dahil sa sitwasyon po na kinalalagyan ng ating daigdig for the end time. Kung papansinin po natin, ang month of April ay month po ng summer. But, hindi po ang pag-asa ang magbibigay ng riddle. Still the God who holds everything. Kaya, yung sitwasyon na tag-init, kayang gawin ng Diyos na tag-ulan. Kaya kapatid, kung ang sitwasyon mo man ngayon, ano man yung nararanasan mo, kayang-kaya yan baguhin ng Diyos sa buhay mo. Amen! Kung yung mundo nga, kayang gawin ng Diyos na bago yung sitwasyon, how much more ikaw? Diba? Natulog lang tayo sa Panginoon. At kayang-kayang gawin ng Diyos yan, maniwala ka lang. Sabi mo sa kagabi, ang gawin mo lang, maniwala at sumunod. Kailangan great believer ka ng word na ibibigay ng Diyos because this word will come from the very mouth of God. At sabi ko kanina, it is forever settled in heaven. Naka-establish na yung word na yan ng Panginoon sa kalangitan at ibinababa niya ngayon sa kanyang mga anak para makaranas ng pagpapala. Hallelujah! Okay, so, paano ba tayo magsusurvive, mga kapatid, sa krisis ng daigdig na ito? But I will declare that Philippines is not in crisis. Amen. Sabihin mo nga, not in my house. Not in my Not in my house. family. Not in Not in my business. Not in my Kailangan business. may declaration po kayong gano'n. Sinisilyohan natin lagi yung ating mga pintuan ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating deklarasyon na huwag makapasok ang salot ng kahirapan, huwag makapasok ang salot ng krisis, huwag makapasok ang salot ng karamdaman at iba pang salot na dala-dala ng daigdig na ito. And as people of God, we are living in 2 different worlds. Nandito po tayo ngayon sa daigdig na katira. Pero tandaan po natin na tanggapin natin si Kristo. Mayroon na tayong bagong daigdig at ito po ang daigdig, ang supernatural realm na ito'y ang kaharian ng Diyos at dito tayo dapat mamuhay. Kailangan po mag-breakthrough natin yung limitadong isipan natin in the natural and we will go to the supernatural way of the Lord. Because our God is a spirit at hindi natin nakikita kung paano gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos. But we really know na mas tubuo ang spiritual realm kaysa dito sa natural. Dahil ito ay imahe lang kung ano mayroon sa kaharian ng Diyos. Pero I tell you church, 1,000 times better kung ano man yung nakikita niyong maganda dito sa daigdig, mas higit doon sa langit na inihanda sa atin ang Panginoon. Umalakpak na yung mga tagalangit. Pag hindi ka pumalakpak, ibig sabihin, hindi ka tagalangit. Kailangan nakasanatay ng ating pananampalataya. Oh, number 1. Hallelujah. Do not live according to your mind's limitations. Mga kapatid, mahal na magulang, mga kaibigan. Hallelujah. Kailangan po makaranas po tayo ng kakaibang buhay sa mga panahong ito. Katulad ng sinishare ko kanina, sabi ng Romans 12 verses 1 and 2, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kailangan magbago tayo ng pag-iisip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. We will see the salvation of God sa panahon po ito ng krisis sa buong mundo, except ang Pilipinas. Dahil mamaya po, mayroon akong isi-share sa inyo. Bakit ko nasabi yon? Dahil 1992, when Bill Hammond prophesied about the Philippines, that for 20 years, malapit na po mag-20 years, hallelujah, maglalagay ang Diyos ng isang pinuno sa ating
bansa. Isang pinunong matuwid na zero corruption ang ating bansa. Amen. At alam niyo ba na ito na yung panahon na nagsisimula? Kailangan po magtulong-tulong tayo mga anak ng Diyos na manalangin na ang Diyos talaga pumili ng isang tao. Hallelujah, na iluluklok sa ating gobyerno na walang korupsyon para yung portion natin lahat makuha po natin. Now is the time for the supernatural breakthrough sa ating mga buhay. Alam ko minsan, pinadadaan lang tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon para po iayos yung ating puso. Okay? Importante po ang pag-aayos ng ating puso. Dahil kapag dumating na nga po yung pagpapala na yun, baka mataranta tayo kung saan tayo susulong. Di ba? Kaya pag hindi ka sanay humawak ng milyon-milyon, kailangan i-prepare mo na yung sarili mo ngayon. O ngayon, ang hinahawakan mo, daan-daan mo kang papaya, kailangan libo-libo na, at yung libo-libo na yun, maging milyon. For nothing is impossible with God. Amen po. Amen. Amen. So, kailangan po magkaroon tayo ng bagong pagkakataon na matanggap. Ito yung tinatawag na year of breakthrough. Kailangan mayroon tayong isang pagkakataon, bagong pagkakataon na matanggap natin yung mabubuting bagay po na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sino po dito yung mga magulang? Okay, maraming magulang. Okay, so kung tayo po mga magulang, matitiis niyo ba na yung isang anak niyo, ang ulam ay fried chicken, tapos yung anak niyo na magkakatabi lang sa lamesa, bagoong yung isa? Hindi natin kayang tiisin yun. Amen, mga magulang. Lalo na po yung puso ng ating amang nasa langit. Mayroon tayong isang amang mapagkalinga. Mayroon tayong isang amang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Mayroon tayong isang ama na ayaw niyang makitang may sakit ang isang tao. Mayroon tayong isang ama na ayaw niyang makitang nalulungkot tayo. Focus your spirit church into a spiritual realm. Kailangan makapasok tayo ngayon sa pinaka-presensya ng Diyos nang makita mo ang kaluwalhatian at ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ang physical po at saka spiritual world ay totoo. Pero alin ang mas higit? Sabi ko po din sa sinulat ko, ang physical ay pansamantala lang. Ito pong daigdig na ating kinalalagyan. Dahil totally distorted na itong daigdig na ito, isang araw ito'y mawawala. Even na, we don't even know kung hanggang kailan ang buhay natin sa daigdig. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, I want to 150 years old ako bago mamatay. Gusto kong makita yung mga apo ko sa kuko. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord ng ganon. Di ba? Ang Diyos ang nakakaalam ng timetable natin. Kaya nga, bawat minuto ng ating buhay ay napakahalaga na nakasurrender tayo sa Diyos. Nakakapamuhay tayo ng may kabanalan at katuwiran sapagkat isang araw, lahat ito ay mawawala sa daigdig. And if I talk about spiritual is eternal dahil dito tayo nagmula. Saan po ba tayo nagmula? Tayo ay nilikha ng Diyos. May integration ng part natin. Mula po sa alabok, inanyuan tayo. At paano tayo nagkaroon ng buhay? Mula sa spiritual, ang hininga ng Diyos, ang iyong hininga ngayon. Kaya walang dahilan na hindi ang tao magpasalamat sa Diyos.